Kinabukasan, kasalukuyang nag-aalmusal ang pamilya ni Alex nang lumabas sa kwarto niya si Mang Carding. Unang bumati sa kanya ang kanyang apo nang matanawan siya nito na lumabas ng kwarto. "Good morning po, Lolo." "Good morning din, Iha." Masayang tugon nito sa kanyang apo na nakaupo sa sopa habang hinihintay ang service nito patungong eskwelahan. Inalok naman siya ng anak na dumulog na sa pagkainan. "Tay, kain na po tayo. Hindi ko muna kayo pinagising at baka kako hindi nyo pa kayang bumangon." "Asus Mariosep." Napahagalpak pa ng tawa si Mang Carding habang naghihilamos. "Ikaw nga tong hindi makalakad kagabi. Tumatawag ka pa ng uwaks dito sa lababo." Nagtawanan naman ang mag-ama, pati na rin si Carla sa tinuran ng kanyang biyanan. "Tama kayo, Tay. Tinulugan lang ako." Sabat ni Carla sa mag-ama. Dumulog na rin si Mang Carding sa mesa upang kumain. Tuloy-tuloy rin ang kanilang kwentuhan at tawanan nang bumasina mula sa labas ang school service ni Princess. Agad naman tumayo si Carla upang ihatid ang anak sa labas ng bahay. Subalit nagpresenta si Alex na siya na lamang dahil gusto niyang kilalanin kung sino ang naghatid sundo sa kanyang anak. Pagkalabas ng mag-ama sa pinto, mabilis na pinagapang ni Mang Carding ang kanyang kanang kamay sa kaliwang hita ng manugang. Hinaplos-haplos niya. Napapahagik-gik naman si Carla sa ginawa ng biyanan na hindi na rin ito ikinagulat sapagkat palagi nitong ginagawa ni Mang Carding bago sila kumain. Nagsilbi itong appetizer ng matanda, mahinang tawa at malambing na sampal sa pisngi ng biyanan ang tanging tugon dito ni Carla. Sabay pagsabi ng "Bastos." Tumingin muna si Carla sa pintuan bago kinausap ang biyanan. "Sobrang kinabahan ako kagabi, Tay. Akala ko mahuhuli tayo." "Wala yun. Basta ang taong lasing, hindi alisto yan. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Kahit na, hindi ako sanay sa ganun." Tumingin muna si Mang Carding sa manugang at ngumiti ito ng may kahulugan. "Nabitin ka kagabi, ano?" "Oo nga po. Isa yata yun sa pinaka masayang ginawa nyo. Kaya lang bitin." Nakapangalumbaba muna si Carla bago tinignan muli ang biyanan at may nakakapag-init na ngiti. Kayo, Tay, nabitin din ba kayo?" "Oo naman, Iha. Kung wala nga lang ang asawa mo ngayon, ikaw na lang ang aking aalmusalin." Nagtatawang sabi ng aking biyanan. Napatawa si Carla sa tinura ng biyanan habang tinatanaw ang asawa kung sakaling papasok muli sa loob ng bahay. Alex si Alex ngayon. Ihatid niya yung package na pinabili na kasama niya sa trabaho. Pagkasabi nito, tila ba nabuhayan si Mang Carding ng dugo. At napakagatlabi pa to. "Wow! Lalalalala! Okay ha?" Tuwang-tuwa si Carla sa reaksyon ni Mang Carding. Pag-alis ng asawa mo, ituloy natin yung kagabi ha." Inalis ni Carla ang kamay ng biyanan mula sa kanyang hita. "Huwag ka kasing atatay. Maghintay ka. Magsasawa ka na maghapon." "Hindi nga nakakasawa eh. Sobrang nagugustuhan ko." May panggigigil na sabi ni Mang Carding. Tawa lang tawa si Carla sa pinakikitang kahiligan sa kanya ng kanyang biyanan. At nang matanawa niyang papasok na ng bahay ang asawa, tumayo siya at tumungo sa lababo. Dala ang kanyang pinggan. "Oh, hindi pa yata tapos kumain si tatay. Pinagliligpitan mo na." Sumagot naman si Mang Carding. "Hindi. Ayos lang yun. Sige na, Iha. Tuloy mo na para magawa mo na yung susunod mong gagawin." Lumapit naman si Alex sa ama upang magpaalam dito. Lalo pang nadagdagan ang tuwa ni Mang Carding nang sabihin ng anak na kinabukasan pa to makakauwi.
sapagkat malayong probinsya pa ang paghahatira niya ng package. Saan bang probinsya? Sa Quezon pa po? Sa Pagbilao? Aba, malayo nga. Saan ka matutulog? May isa pa po akong kasamahan na nagbakasyon nung nakaraang buwan. Taga-Lucena siya. Tinawagan ko na po at ipinaalam sa kanya na doon muna ako magpapalipas ng gabi. Sumabat naman si Carla sa usapan ng mag-ama. Sigurado ako, mag-iinuman na naman kayo doon. Baka dumayo ka pa ng pagsusuka doon. Hindi Han, konti lang ang iinumin namin. Oh, hala, siya mag-ingat ka doon ha. Habilin naman karding sa anak. Sige po. Sagot nito sa ama at muling bumaling sa asawa. Han, maliligo ako para maaga na ako makaalis. Okay. Pagpasok ni Alex sa banyo, isinara ni Mang Garding ang pintuan sa harapan ng bahay at dahan-dahang lumapit sa likuran ng manugang na nooy naghuhugas ng plato. Nang makalapit to, niyakap nito ang manugang mula sa likuran at inumpisa na tong pag-initin. Tay, ano ba? Mamaya na yan. Kayo talaga. Gigil na kasi ako sa'yo, iha. Lagi ka naman nang gigigil eh. Hintayin mo munang makaalis. Baka lumabas si Alex. Kapapasok nga lang eh. Ang bango-bango mo, kahit hindi ka pa naliligo. Pagkaligo ko naman, inuubos mong bango ko. Panay ang ingay ni Carla habang nakasandal siya sa kanyang biyanan na ang dalawang kamay ay malayang nagpapakasasa sa kanyang alindog. Solong-solo na naman kita. Bukas pa pala uuwi ang asawa mo. Aswang, hindi naman ako buntis, pero may umaaswang sa akin. Natatawang biro ko sa kanya dahil sa mga salitang to ng kanyang manugang. Nanggigil lalo si Mang Garding sa kanya. Hindi hadlang ang kanyang paghuhugas ng plato upang pag-initin siya ni Mang Garding. At dito, agad ding narating ang rurok ng kasiyahan. Mula sa pagkakayakap patalikod, damang-dama ni Carla ang matinding pag-iinit ng katawan ni Mang Garding. Napaka-gifted mo, tay. Kaya, nababaliw ako sa'yo. Patuloy lang si Mang Garding sa pagpapainit sa manugang at nang mararamdaman nila, napalabas na si Alex ng banyo. Lumayo ang kanyang ama at bumalik sa kanyang pwesto. Han, ano nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? Hindi agad nakasagot si Carla dahil sa panlalambot. Subalit makailang sandali pa. Ha? Ay masakit kasi ang puson ko, Han. Baka dadatnan ako. Sandali lang, Han, ha? Pupunta lang ako ng banyo. Isusure ko lang. Marahanyang tinabig ang asawa upang tumungo sa banyo. Si Alex naman ay tila napako sa kinatatayuan na nilingon ng asawa. Ramdam ni Carla na nakatingin pa rin sa kanya si Alex, kaya sa lalong higit na nakukubinsing dahilan, nilingon niya to at sinabing, Han, pakikuha naman yung napkin ko. Pakisunod mo na rin dito. Tila naman nataranta si Alex na sumunod sa kanyang asawa. Nakapaligo at nakapagbihis na si Carla nang lumabas ito ng banyo. Nakasuot ng maiksing palda at sando, kaya't kitang-kita ang ganda ng hubog ng katawan nito. Kasalukuyan niyang sinusuklay ang kanyang basang buhok nang maabutan niya na nag-uusap ang kanyang asawa at biyanan sa may sala. Nang makita siya ni Alex, tumayo ito at kinumusta siya. Ano, Han? Okay ka na ba? Oo, Han. Meron ako ngayon kaya sumakit siguro ang puson ko. Ang sagot ni Carla sabay tingin sa biyanan. Si Mang Garding naman ay tila lumong-lumo sa kanyang narinig. Kailangan mo ba ng gamot? Ibibili kita bago ako umalis. Engot, walang gamot sa ganun ano? Natatawang sabi nito. Hindi ka pa ba aalis? Paalis na nga. Hinihintay lang kita.
pakis habang hinahalikan ni Alex ang misis niya sa labi. Tagli niyang tingnan nang may ngiti ang biyanan na nooy nakatingin sa kanila. Pagkatapos nito, inayos ni Carla ang kuhelyo ng polo shirt ng asawa. Sabi-sabing, "Ingat ka. Huwag ka magpapakalasing dun ha." "Oo, promise. Sige na, aalis na ako. I love you." "I love you too." Sagot naman ni Carla. Isang halik pa, ay tuloy na nagpaalam si Alex sa kanyang asawa. "Tay, alis na po ako. Kayo na po muna ang bahala sa mag-ina ko." "Sige, walang problema. Ingat ka." Pagkasabi nito, tumayo si Mang Karding mula sa sopa at magkasama sila ng manugang na inihatid dito sa pintuan. Nang makalayo na si Alex, isinara ni Mang Karding ang pinto ng bahay. Tumingin sa manugang na nooy nakangisi sa kanya. "Maambihira naman," ang sabi ni Mang Karding, sabay kamot ng ulo. Natatawa naman si Carla sa itsura ng kanyang biyanan habang nakatingin ito sa kanya. "It's a prank," masayang sabi ni Carla. "Wala, kunwari lang yun. O tignan nyo wala." At ipinakita nga ni Carla ang kanyang panloob na wala siyang buwanang dalaw. Tawa ng tawa si Carla na may halong pagtili habang hinahabol siya ng biyanan. Pagkapasok nila sa kwarto, humiga si Carla sa kama at dito na nila itinuloy ang kagabing pagkabitin nila sa isa't isa. Malaya nilang nilasap ang kasiyahan ng kanilang mga sabik na katawan. Lupaypay si Mang Karding na nahiga sa tabi ng manugang at niyakap to dahil sa sobrang kapagkuran. Hindi na nagawa pang mag-ayos ng sarili ng dalawa at natulog silang parehong walang mga damit. Mag-aalas 12 ng hapon nang magising si Carla. Wala na sa tabi niya si Mang Karding, kaya at bumangon to at nagbihis. Eksakto naman naghahain ng panaghalian ang kanyang biyanan nang siya ay lumabas ng kwarto. Nang matanawan ni Mang Karding ang manugang, inalok niya to nang dumulog sa mesa. "Iha, halika na, kumain na tayo. Nagluto pa po kayo?" "Oo, para marami-raming makain at na makabawi ng lakas." Ngiti nito sa manugang, sabay taas ang dalawang kilay. Ang sipag, palibasa, naka-score. Natatawang sagot ni Carla. "Kumain ka ng madami ha, at mamaya, ubos na naman yung lakas mo." Napatawa naman si Carla sa tinura ng biyanan. Pagkaupo nito, muli na namang naglakbay ang palad nito sa hita ni Carla. Para na napapaitat si Carla sa ginawa ng kanyang biyanan at natatawang sinabing, "Itay ha, kayo talaga." Tumatawa na lang si Carla at nagsimula ng kumain. Nagbiruan pa ang magbiyanan habang sila ay kumakain hanggang nagtanong si Carla kay Mang Karding, "Naligo ka na ba, tay?" "Hindi pa." "Bakit?" "Maliligo ko pagkatapos kong magugas ang plato. Gusto mo sabay tayo?" Kumislap ang mata ni Mang Karding sa kanyang narinig at ngising kakaibang at itinaas ang kilay habang nakatingin sa manugang. "Oo ba? Gustong gusto ko yan." Alam ni Carla ang mangyayari sa kanila ng biyanan. Oras na pumasok sila sa banyo, kaya't ngumiti ito at tinignan si Mang Karding. Pagkatapos ng pananghalian, nagugasan ng plato si Carla at si Mang Karding naman ay nakaupo sa silya na nakaharap sa pagkainan na tila inip na inip sa paghihintay. "Ano, iha? Hindi ka pa ba tapos dyan?" Napatawa naman si Carla at winisika ng tubig ang biyanan sa muka. "Masyado naman po kayong atat. Mauna na kaya kayo? Akala ko ba'y sabay tayo?" "Oo nga, kaya lang inip na inip ka dyan." Tumayo si Mang Karding at lumapit sa manugang. Itinaas ang laylayan ng duster nito at muli na naman niyang pinag-init to. "Ano ba?
Matatapos na ako dito, oh. Ang tagal mo naman kasi. Sobrang nagiinit na ako sa'yo. Itay naman kasi eh. Patapusin niyo na muna ako dito. O sige na. Ituloy mo na yan. Bilisan mo kasi. Oo na nga. Nakangiting tinignan muna ni Carla ang biyanan. Pagkatapos ay sinabing, napakahilig nyo kasi. Sino naman kasing hindi mag-iinit sa ganitong kagandang katawan? Pagkasabi nito, tumungo si Mang Carding at tinalikan ang leeg ni Carla. Ay, natatawang wika ni Carla. Naupo na muli si Mang Carding sa silya habang sinasabing, ang kinis mo talaga. Ilang sandali pa. O hayan, tapos na ako. Tara na. Kukuha ako ng damit at towel. Bakit kukuha ka pa? Tayo lang naman ang andito. E di lumabas ka ng banyo nang walang damit. E towel, e di basang-basa naman ako paglabas. Pagpupunasin mo pa ako ng sahig. Ano ba naman? Kadami mo naman pa sa kalye. Biglang binuhat ni Mang Carding si Carla. Tawa ng tawa ang manugang habang hinahampas ang balikat ng biyanan. Itay naman eh. Ibaba niyo na ako. Grabe naman to. At nagsimula ng maligo ang magbiyanan nang parehong walang saplot sa katawan. Nagkikilitian pa sila habang nagsasabunan ng katawan na may panakanakang paghahalikan. Masayang nagtampisaw ang magbiyanan sa kasalanan nila. Pagod na pagod sila dahil hindi mabibilang kung ilang beses silang nagsalo sa mainit na sandali. Kaya pa ba? Tanong ng biyanan. Mamaya na ulit. Baka dumating ang apo nyo. Pinagbigyan naman ni Mang Carding ang tinura ng manugang. Kaya't nagbanglaw na sila at sabay lumabas ng banyo. Bago sila pumasok sa kanilang kwarto, muling hinatak ni Mang Carding si Carla at sinibasib ng halik. Muling hinarot ni Carla ang biyanan habang nakayakap siya dito. Ikaw na matanda ka, bakit ba ang galing-galing mo? Kailangan galingan para palaging masundan to at hindi ka magsasawa. Pahalik-halik na sagot ni Mang Carding sa laeg nito habang nagsasalita. Nagiinit na naman ang kanyang biyanan. Ramdam niya yun sa katawan nito. Sige, mamaya na lang ulit. Subalit hindi pumayag si Mang Carding na hindi niya mailabas ang nabuhay na init sa kanyang katawan. Kaya't muli na naman silang nagsalo sa bawal na sandali ni Carla. Nasa kasalukuyan silang mainit na sandali nang marinig nila ang busina ng service ng anak ni Carla. Itay, andyan ang apo nyo. Mamaya na lang ulit pagtulog yun. Tumayo si Mang Carding at inayos ang kanyang sarili. Sige na iha, magbihis ka na at ako na ang magbubukas ng pinto. Sige po tay. Kumindat pa si Carla sa kanyang biyanan bago pumasok sa kanyang kwarto.